Natakot ka bang mag-order sa Shopee? Dahil sa scam? This is the right video for you. Tara, sabayan nyo ko sa pag-review ng mga product ng Shopee. Good morning mga buddy. Thank you for watching my videos. No? So, pagpasensyahan nyo na yung Tagalog ko kasi Bisaya ko, proud Bisaya ko. Pero, still, mag-a-adjust ako para magkaintindihan tayo lahat. So, guys, yung content ko ngayon is for product, no? May iba't ibang content ako. Pero for now, may i-review tayo ng product, itong camera bag, no? Itong review ko, guys, is based on my personal experience. At, syempre, for affordability tayo, hindi naman ako masyadong sa fancy part, yung mga mamahaling product. Doon tayo sa mura, pero sumasabay sa mga mamahaling product. And guys, don't forget to click like, subscribe, and share. Doon, di ba? Bisaya ko, forget. Okay, tara, manood sa video ko. Let's go! So, mga buddy, ito yung bag, no? Na i-review natin yung camera bag. So, dito mo ilagay yung tripod mo, no? Tripod holder to. Ito. Tapos, may secure pa sa dito. May garterized na secure system. No? Then, ito din. Pwede din dito yung camera tripod mo. Dito. Sa upper part ng bag. Dito yung, yung side pocket. Tapos, sa likod, meron ding zipper dito. Dito mo pwede ilagay yung iPad, laptop, no? Dito. At ito din para sa luggage, no? Sa mga cameraman natin dyan, mga kaibigan natin cameraman dyan, na may luggage, yung hard case, pwede nyo lagyan nyo dito yung yung handle. So, buksan natin yung bag. Okay? Ito yung sinasabi kong nagustuhan ko sa materials ng bag. Gusto kong ganito kasi nawawala yung moist pag may mga foam parts, no, sa mga backpack. Kaysa sa yung mga parang raincoat materials yung yung dito niya. Tapos magka-crack din yon, parang mag-brittle din yon. Unlike dito, yung problem mo lang dito is kung madudumihan mo, no? Pero washable naman ito. Alright, so ito yung mga partition niya is dalawang malaki. Okay? Ito, dalawang malaki. Tapos may garter para sa secure. Tapos dalawang maliliit. Teka lang ha, parang okay ha. Dalawang maliliit. Siguro. So, sa laman ng bag, pwede din lagyan mo dito ng iPad or yung ilagay mo dito. Then may dalawang pocket din, no? Then dito sa taas, ito actually connected lang to sa dito. Meron ding lagayan dito. Alright? Then may USB dito, ito. Pwede mo to lagyan ng power bank para mag-charge ka dito, no? Hindi mo na kailangan mag-open ng bag para mag-charge. Tapos, ito na, yung pag-assemble ng product, yung gawin natin. First, kunin nyo itong dalawa na to. Parang dito review, parang guide din to. So, ito lang, stretch mo para mas maganda yung stand ng bag, no? Para mas matibay. Tapos, stretch mo. Yun. Secure na siya. Next, yung kabilaan naman. Ano lang gawin mo? Alternate lang. Okay? Alright. Yun. Next, ito. Kahit saan nyo nilagay ito. Depende lang kung ano yung mga item ng yung mga gadgets mo, yung mga materials mo sa camera mo, no, na lagi mong dadalhin. So, diyan ka din magbe-base sa sa design ng bags mo, no? Sa akin, ayoko na kasi lagyan ko to ng yung portable printer ko, no? So, dito na lang. Bakit ginanito ko to? Dahil dito ko ilalagay yung camera, no?
Tapos, dagdag protection ng lens. Actually, dito gagawin ko. Isa sa loob. Isa sa loob. Tapos, yung isa sa cover. Ganito yung ginagawa ko sa bag ko para sobrang secure yung lens at saka camera. Alright. Tingnan nyo. So, may sobra pa, di ba? So, depende nyo na kung ilagay nyo dito or depende na sa inyo yun. Okay guys, ito na yung mukha ng bag ko, pag na-assemble ko na. Right, so ito yung camera ko, nandito. Ito. Tingnan nyo. Diyan. Ito din yung portable printer. Lapel. Yung mark lapel. Yung flasher ko nandito. Tapos yung Insta360 yun dito. So ito na yung bag, no? Sobrang ganda niya. Yung quality niya, sobrang maganda din. Pero yung presyo niya, nasa 1,477 lang. So, mostly kasi sa Shopee or sa ibang mga site like Lazada, kung magre-research kayo about camera bags, may tag 5,000, 7,000, diba? Sobrang mahal. Pero sa 1,477 lang, meron ka ng ganitong klaseng bag. Actually, before ko binili to, lagi ako nagre-research. Almost 2 months ako before bumili ng bag kasi hindi naman ako gaano kayaman. Kaya kailangan kong busisihin yung mga feedbacks, yung mga comments sa bag. So, sa later part, yung naka-decide na ako, kaya ito yung bag na binili ko. So, for those people, yung mga kabady natin dyan, sa mga interested bumili ng bag, please click the link sa videos ko, yung may joke yata yung link huwag kayong matakot kasi Shopee link yan, pero dumaan sa Involve Asia. Don't worry din kasi yung price niya, kung ano yung price na sinabi ko, yun yung price na mababayaran nyo. Basta below 1.5 lang siya guys. Alright, so mga buddy, again, thank you for watching, ito guide lang kung gusto nyong bag na to. Hindi ako eksperto, pero based lang sa mga nakapak ko, yung mga experience ko sa paggamit ng bag na ito, sulit naman yung materials niya. At saka mura din. Yun yung best part. Mura siya pero sumasabay sa mamahal yung product. So again, mga buddy, thank you for watching my videos, Sana tangkilitin nyo yung video ko at next time, pag may mabili na naman akong product na bago, i-review ko naman din para may guide kayo, para hindi na kayo ma-scam or pag dumating sa inyo, hindi nyo gusto yung durability or yung quality ng product. So, thank you for watching. This is Claudio Studio and bye-bye.